Magandang araw sa inyo mga kagri. Isang panibagong vlogs, isang panibagong pagkakalamansi na naman. At ang topic natin ngayong araw, tungkol nga dito sa epekto ng malapit na distansya sa kalamansi. Ito na mga kagri, hindi ko na patatagalin. Ito na, sa likod ko. Ito yung epekto. Kung mapapansin nga ninyo, medyo yung ilalim niya, halos wala ng sanga. Tapos may mga natutuyo na sanga dito. Yan o, sa gilid. Kasi nga, ito ang epekto ng sobrang lapit na pagtatanim sa kalamansi. Itong row ko na to, sa lahat ng row ko, ito yung pinakamalapit. Nasa wala pa itong 3 meters, nasa 2.8 yata o 2.7 meters lang ito. Yung distance na to. Ito lang naman sa row ko yung pinakamalapit. Itong dalawa na to. Kaya ito, 6 na taon na yung kalamansi ko. Dapat productive stage to, itong linya na to. Itong taon na to, tapos itong linya na to dapat hindi pa dapat ito ganito kung malayo ang distansya na ginawa ko dito dati. At ito nagpapatay na nga ng sanga kasi nga hindi na makapasok ang sunlight, abot-abot na yung mga sanga niya, hindi na rin makasirculate na maganda ang hangin, kaya yun, nag-uumpisa na siya magpatay ng sanga sa ilalim. At napakalaki ng nababawas na production dito. Tansya ko dito, nasa 30% na ng sanga yung nawala dito sa bawat isa na kalamansi na to. Kasi kung mapasin nyo, ang dami na sanga na patay o nawala. Doon pa yan, nag-umpisa sa pinakailalim. Tapos ngayon, dito na sa bandang gitna na siya. Ito na. Ito na siya sa gitna. Kaya ako, masabi ko, yan ang pangit sa masyadong malapit na distance na kalamansi. Dati nga, sinasabi ko na dati pa, na yung kalamansi kapag bata pa, hindi mo pa makikita yung diferensya niyan sa 2 to 3 years old. O sabihin na natin na hanggang 4 na taon, medyo maginhawa ka pa dyan na makapagtrabaho. At medyo maganda-ganda pa ng konti mo kasi medyo masinsin yung naging tanim mo. Kung wari, imbis na 400 lang sa kalahati hektarya, tapos ginawa mo 500, yung 100 na idinagdag mo, napakalaki ng eto ang mangyayari sa'yo sa 100 na idinagdag mo. Malaking perwisyo ang ginawa ng 100 na idinagdag mo. Kunwari nasa 500 yung ginawa mo, medyo malaki ang epekto nun na hindi maganda. Tulad nga na to, nagpapatay ng sanga kasi nga hindi na nga makasirculate ng hangin, yung sunlight hindi na makapasok, nagpapatay ng sanga. Marami ng production ang nawala dito. Maraming bunga ng kalamansi ang nawala dito ngayon sa akin. Ngayon nagpapabunga nga uli ako ng bagong pabunga sa kalamansi. At siguro nasa 30% na yung i-atras ng anin ng bawat isang puno na tong dalawang row na magkatabi na to. At maging doon sa iba pa ng mga linya ng kalamansi natin, medyo may nag-aabot na rin talaga. At nagpapatay na rin sila ng sanga sa ilalim. Hindi na lang katulad na to na sobrang dami na. Halos umaabot na siya sa gitna yung nagpapatay na sanga. Kasi nga ang mangyayari po dyan, puro sa ibabaw na lang yan, mamumunga. Lahat na lang na nasisikatan ng araw, yun na lang yun mamumunga. Kaya yun, yung nag-comment sa atin dyan, may nag-comment kasi sa atin dyan si Mr. Jason. Yan ay hindi ko alam kung may ini sa atin yan kasi lahat ng comment niya halos sabay-sabay sa bawat video natin na puro against lahat ng sinasabi niya sa atin doon sa mga vlog natin. At ito, sasabi ko kung mapapanood mo po ito yung resulta ng sinasabi po ninyo na ayaw niya ng masyadong malapit, masyadong malayo yung distance ng kalamansi o malayo ang distance. Ayaw niya ng gano'n kasi daw masasayang space ng lupa. Pero sa amin mga ka-agri, alang nasasayang na space dahil nag-i-intercrop kami dyan ng mga gulay, ng mga iba pa na mga pagkakakitaan dyan habang hinihintay namin na lumaki yung kalamansi namin. Kaya ito sa akin na to, napakinabangan ko ng 2 taon sa paggugulay ito habang nagpapalaki ko dito ng kalamansi. 2 taon ko siyang ginulay, pero yun, pag dating ng 2 taon, pag edad ng 2 taon ng kalamansi, hindi na ako makapagulay kasi nga medyo malapit na yung kumbaga sa konti na lang yung space sa gitna dahil lumaki na nga yung kalamansi, lumago na at hindi na tayo makapagulay, kalamansi na lang yung nalaga natin. Kaya ako masasabi ko, bitin pa nga yung paggugulay ko noon. Gusto ko pa sana maggulay pero wala na akong magawa. Kaya ako, masasabi ko, para sa akin, maganda yung malayong distance ng kalamansi kasi hindi mo man siya pakinabangan agad ng bulto ka agad ng sabihin na natin mga 2 taon sana na volume ka na kung madami yung tanim mo, kung masyadong masinsin. Pero pagdating nun sa middle age niya, ito na mangyayari mga ka-agri. Pero kung ginulay mo naman yan,
Wala kang katalo-talo dyan mga ka-agri, wala na sayang na space. Comment siya sa atin sa 3 video na yun na against siya sa lahat ng sinasabi natin doon, ginawang video natin. At ipapaliwanag pa rin natin yan, yung 2 video pa na yan, gagawa natin ng mga kanya-kanya pang video yan. Tungkol doon sa mga hindi niya gusto doon sa pagbibideo natin na yun tungkol sa kalamansi. At ito, yung unang comment niya sa atin at unang paliwanag natin kung bakit yung sinasabi niya na malapit na distance. Ito resulta. Ito po resulta. Kung nakakalamansi ka po ay makikita mo na kung ano ang epekto ng malapit na distansya sa kalamansi. Mas malaking benepisyo ang makukuha mo sa pagkakalamansi pag malaki o malayo yung distansya na ginawa mo sa pagtatanim mo ng kalamansi. Kasi kapag naitanim mo na yan, hindi mo na yan mababago pa, kasi pag na itanim mo na yan sa field, hindi mo na yan pwedeng bunutin at ilipat mo, layuan mo, magkakamatay na yan mga ka-agri. Kaya yun, kung ano yung itinanim mo, yun na yun, hindi mo na pwedeng baguhin. Maliban na lang kung magbawas ka ng row, kasi mas matatalo ka naman kasi bumili ka ng seedlings tapos itinanim mo, hindi mo pa siya pinapakinabangan, binawasan mo na siya kasi nag-aabot na, tapos masyado ng malayo yung magiging distansya naman yun, ala na sa ayos mga ka-agri. Kaya tips ko lang sa mga baguhan sa kalamansi, mas magandang distance, mas malayong distance, mas maganda para sa pagpapabunga nyo o pagpapalago nyo sa kalamansi ninyo. 4x4 meters, pinakamaganda na yan, o kahit humigit pa kayo ng konti doon, kahit lumayo pa kayo sa 4x4 meters ng distansya, walang problema yan mga ka-agri.